Mia Mortels presents The CEO is My Knight in Shining Armor. Written by Jin Chua. Dahan-dahang sumandal si Benedict sa silya at inalis ang salamin sa mata. Ano nga uli yun, Jasper? Kumurap ang kanyang driver at sumimsi muna sa kaping hawak. 3 buwan na lang at birthday celebration yun na, sir. Napahilot siya sa sentido. Oo nga pala, lula sa isip ko. Buti at nabanggit mo sa akin yun ngayon. Sa kanyang 30th birthday, hindi siya ang magsasaya, kundi ang kanyang ina na matagal nang gustong mag-settle down siya at bumuo ng sariling pamilya. Alam na niya ang gagawin ng ina. Mag-iimbita ito ng ilang babae at susubukan siya nitong ipakilala sa lahat pa isa-isa. Hindi niya ito mahindian, kaya ang ending, para siyang plato ng ulam na pinagpapasapasahan ng lahat upang tingnan at tikman. Ayaw niya ng ganon. Mahihinto lang ang kanyang mama, oras na maipakilala siya bilang formal na girlfriend. Ngayon ay may natitira na lang siyang 3 buwan para makahanap ng babaeng mamahalin. Gusto na rin naman niyang pumirmi at lumagay sa tahimik. Kaso ay ayaw niya namang galing sa kanyang mama ang pagrereto. Baka hindi niya ma-entertain ng maayos ang babaeng gusto nito para sa kanya dahil sa trabaho. Siya pa ang masamain at pagalitan. So, dumikwatro siya at nangalumbaba. Sino sa palagay mo ang bagay sa akin? Someone tall, skinny at makinis. Yun bang perfect? Tumayo si Jasper at nagunat. Kung hanap mo pala ay perfect, sir, siguro isang model ang para sa'yo. Model? Napaisip si Ben. Tumayo na rin siya at nagsuot ng coat para umuwi. Lumabas sila ni Jasper mula sa opisina. Nang madaanan niya ang desk ng kanyang receptionist, ay nakita niya ang isang nakabukas na magazine. Alexis Blair? Saglit na huminto si Ben at itinuro ang babae sa magazine. Ito yung idol ni Katie, di ba? Tumango si Jasper. Yes, sir. Sikat po si Miss Blair ngayon. Bukang bibig siya ng pamangkin niyo. Ngumiti siya. Kapag naisama ko si Miss Blair bilang date sa aking birthday celebration, siguro ay magwawala si Katie. Nagkibit balikat ang driver. Susubukan kong kontakin ang agency ni Miss Blair. Baka payag siyang maging guest. Bahagyang natawa si Benedict. Oh no, sabi niya rito. Uulitin ko. I want her as a date. Sige, kontakin mo ang agency niya. Pero ang sabihin mo, Mr. Guadalajara is asking her out for dinner. Anytime basta ngayong linggo. Seryoso ba kayo, sir? Bakit naman hindi? Nagpatuloy siya sa paglalakad. Walang maipipinta si mama sa kanya. That is, if she's willing. Kaya ipagdasal mo na ako na magkagusto siya sa akin agad. Umiling si Jasper. Benedict Guadalajara, ang shipping magnate ng Norte. Binata, bilyonaryo at makisig. Di mo kailangan ng dasal ko, sir. Hindi umimik si Ben. Lumalim ang tingin ni Jasper sa paligid. Seryoso, sir? Wala ka bang kahit na sino na gusto mo? Mas maganda sana kung talagang tipo mo yung babae at hindi lang dahil gusto ng pamilya mo. Lumapad ang kanyang ngiti. Sagot niya. Kapag nasanay ka na lagi mong nakukuha ang gusto mo, wala nang maganda o kanais-nais sa mundo, Jasper. Ba't pa ako maghahanap ng nasa malayo? Kung may sagot naman, naabot kamay ko lang. Find Miss Blair. Nauna si Jasper sa sasakyan. Sumunod si Ben. Minsan, mas memoryado ko pang laman ng mga papeles na pinipirmahan ko kaysa sa mukha ng mga taong kilala ko, Jasper. Aniya sa driver. Kapalit ng kayamanan, nakakalimot ka na. Simpleng sabi ng lalaki. Sumandal siya sa upuan. Kailangan ko lang makakita ng bago. Kakaiba. Yung nakakakuha ng pansin. I'm sure, tatatak yun sa akin. Sana nga ma-inlove ka na, Sir Ben. Bumuntong hininga si Jasper. Pagod na akong mag-overtime kasama ka. Napahalakhak si Benedict. Well, sana nga, buddy. Sana nga.
Sa kabilang banda, isang imbitasyon mula kay Benedict Guadalajara? Ani Alexis. Gosh! This is a catch, Alexis! Tugon ng isa pang modelo. Kahit si Chastity na nag-aayos ng gamit ni Alexis para sa photoshoot ay nabulabog dahil sa narinig. Personal assistant siya ni Alexis na isang sikat na modelo. Nakita na niya dati si Benedict. Naging waitress siya nito noong nagtatrabaho pa siya sa isang high-end restaurant. Iba ang dating ng lalaki. Kalmado pero istrikto rin. Matipuno at may respeto sa mga server. Malaki rin kung magbigay ng tip. Yun nga lang, nakalimutan na niya ang mukha nito. Masyado na rin kasing matagal. Lumapit siya sa kumpulan ng mga tao. Excuse me, huwag kayong masyadong dumikit kay Alexis. Masisira ang makeup at accessories niya. Paalala ni Chastity sa mga nakikiusosyo. Umirap lamang si Alexis. Chastity, come on. Tumitingin lang naman sila. They're just curious. Hayaan mo na. Anyways guys, this text, kaninang 5 a.m. ko natanggap. Imagine, ang aga naman. Siguro nakita niya ang photos ko at alam niyo na, pinagnanasaan ang beauty ko. Tapos ngayon, gusto akong maka-dinner. Hindi makatanggi si Chastity na baka ganun nga ang nangyari. Alexis Blair was a hot commodity. Fully packed ang schedule nito at lagi pang may manliligaw. Sige, ihihiwalay ko na by sequence itong damit para mas mabilis ka makapagpalit mamaya. Paalam niya. Maya-maya pa ay humupa rin ang kasiyahan. Nagre-retouch si Alexis ng mga nasagi nitong makeup kaya tinawag siya nito. Chastity? Yes, Alex? Pa-reply ako. Sabihin mo I'm free this evening. Mabilis na naalala ni Chastity ang schedule nito. Di ba rest mo mamayang gabi? Di pwede. Si Mr. Benedict nang lumalapit sa akin. Tatanggi pa ba ako? Kahit sabihin mo pa to sa manager ko, siya pa mismo maghahatid sa akin doon. Think fast, okay? Slow ka masyado. Hindi ininda ni Chastity ang sinabi ng babae. At agad kinuha ang phone nito. Nagtipa siya ng sagot habang nag-aayos si Alexis para sa final look nito. Naipaghanda mo na ba ng milk tea ang alaga mo, Chastity? Tanong ng isang crew member nang magsimula na ang shoot. Baka makalimutan mo, magiging dragon na naman yang si Alexis. Mapagbuntungan ka pa ng galit. Oo nga pala. Salamat ha, bababa lang ako. Siya na ba ang sunod? Oo, sige na, bumaba ka na. Dali-daling kumaripa si Chastity at lumabas ng building. Pumara siya ng taxi at nagmamadaling sumakay. Pagdating niya sa paboritong shop ni Alexis, ay nagpasalamat siya dahil walang pila. Chastity, para kay Miss Blair ba? Tanong ng cashier. Tumango siya at agad na kinapa ang wallet sa bulsa. Lagot! Aniya sa isip. Naalarma siya noong walang makapasa suot na pantalon. Mukhang nalimutan niya sa taxi ang pitaka. Chastity, may problema ba? Nangatal ang kanyang labi. Hindi alam kung paano sasabihin na wala siyang dalang pera. Mabuti na lang at hindi niya inilagay sa pitakang yun ang cards at ID niya. Hindi ba pwedeng utang muna? Babalik na lang ako mamayang gabi, pagkatapos ng trabaho ko. Pagtawad ni Chastity na sinimangutan lamang ng cashier. Mapapagalitan ako niyan kapag pinayagan kita. Baka hindi na ako pagkatiwalaan ng manager namin sa susunod. Sorry, Chastity. Inilibot ni Chastity ang tingin sa paligid. Naka-eye to eye niya ang lalaking sunod sa kanya sa pila. Hindi niya pwedeng paunahin ito dahil tapos na ang kanyang order. Pero hindi pa bayad. Hindi pa tapos ang transaksyon. Miss, may problema ba? Tanong ng lalaki sa kanyang likuran. May importante pa akong lakad. Gusto ko lang bumili ng maiinom. Sir, dito na po muna kayo sa side. Anang cashier sa lalaki sa likod niya, saka bumaling sa kanya. Teka lang, baka may kakilala ka na nasa malapit lang. Tawagan mo sila para makahiram ka. Pasensya na talaga, Chastity. Store policy to. Kung hindi ako susunod, mawawalan ako ng trabaho. Hindi rin kasya ang pocket money ko sa dami ng order ni Miss Blair. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Isa pa,
Kapabayaan ko kaya nangyari to. Naiwan ko sa taxi ang dala kong pitaka. Makikitawag na lang ako, pwede ba? Tahimik na nakikinig ang lalaki sa gilid. Maya-maya pa ay nag-alok ito. Ako na munang magbabayad nito. Ito bang lahat ng order mo, Miss Chastity? Nag-init ang mga mata ni Chastity dahil sa hiya. Naku, maaabala pa kita. Makikitawag na lang ako. Matutunaw na lang ang yelo nitong inumin. Matatagalan pa yan kung sino mang tatawagan mo. I'm here, willing to help. Kumuha ng calling card ang lalaki. Ganito, this is my personal number. Kung gusto mo kong bayaran, tumawag ka lang. Benedict Guadalajara? Basa niya sa tarheta sa kanyang isip. Bumagsak ang balikat ni Chastity. Siya ang manliligaw ni Alexis. Kung ganun, ayos lang na humingi ako ng tulong sa kanya. Aniya pa sa isip. Salamat, Mr. Guadalajara. Pahapyaw na natawa ang lalaki. Masyadong maraming letra yung apelido ko. Ben na lang or Benedict kung mas gusto mo yung formal. Tinanggap sa wakas ni Chastity ang ilang cup ng milk tea na kanyang order. Para kay Miss Blair itong inumin, sir. Di ba may dinner kayo mamayang gabi? Natanggap niyo ba ang text? Marahang tumango ang lalaki. And you are her personal assistant? Tagasagot ka na rin pala ng text ngayon? Napapahiyang yumuko siya. Busy si Alexis kanina, pero gusto kanyang replyan agad. Kaya ako na nag-send ng mensahe habang nilalagyan siya ng makeup. Hey! Hinawakan nito ang kanyang pisngi. Hindi ako galit o ano. Curious lang ako. Text messages are too private, di ba? Bawal magkalat ng impormasyon ng isang personal assistant, Sir Benedict. Kaya kahit ano man ang malaman ko o ano man ang iutos sa akin, dapat ready ako. Tapos sugod agad. Sabay silang lumabas ng coffee shop. Yes, may dinner ako with Miss Blair mamayang gabi. Wish me luck. Ngumiti si Chastity. Good luck, Sir Benedict. Saglit na natigilan si Benedict at tinitigan ang kanyang muka. Hatid na kita. Alok nito. Wala kang dalang pera, remember? Napakagat siya ng labi. Nakakahiya, pero no choice naman siya. Mas mahirap namang maglakad pabalik. Sobra-sobra ng pang-aabala ko sa iyo, sir. It's okay. Pauwi na rin naman kami ng driver ko. Hop in, Chastity. Nagtabi sila ng lalaki sa backseat. Saglit na dumapo ang tingin ng driver sa kanya bago ito nagtanong kay Benedict. Sir, saan tayo? Chastity, ito si Jasper, driver ko. Jas, subukan mo to. Mukhang masarap sa screen. Something caramel. Imbes ay tugon ni Benedict sa driver nito. Hello, Sir Jasper. Doon lang po ako banda sa El Chico Road, yung QNS building. Sabi niya sa driver. Ay ma'am, pakikabit na lang po ng seatbelt. Magalang na tugon naman ni Jasper. Thank you. Nung unay tahimik ang biyahe, maliban na lang sa pag-inom ni Benedict ng kape. Hindi kalaunan ay nagtatanong na ito. Wala ka bang binili para sa sarili mo? 5 cups yan. Uubusin ba yan ni Miss Blair? Hindi. Para sa ibang crew member to na kaibigan ni Alexis. Aniya. Dapat meron din ng personal assistant. Nag-init ang mukha ni Chastity. Ako rin naman ang gagastos. Mas mabuting wag na lang. Madalas kasi ay hindi na nababayaran ng abono niya. Kaya ayaw na niyang bumili ng para sa sarili. Kung nagsabi ka sa akin, ibibili kita kahit 10. Basta ba uubusin mo? Hindi niya alam kung seryoso ba o nagbibiro ang lalaki. Salamat pero busog pa ako. Tumawa si Benedict at itinabi ang iniinom. Ibaba mo muna yung plastic. Basa na yung suot mong pantalon. Sabi nito. Hindi, wag na. Yung upuan mo naman ang mababasa. Tanggi niya. It's just a car seat. Madaling matuyo. Sige na. Hinarap niya ito. Pinagbayad kita nito. Nakisakay pa ako sa kotse mo. Tapos babasain ko pa tong upuan. Sumandal si Benedict at panakanakang sumulyap sa kanyang muka. Pag hindi mo yan ibinaba, magtatampo ako. Pananakot nito.
Mabilis na inilapag ni Chastity ang plastic sa tabi niya. Ito na nga, inaayos ko na. Sumilay ang pilyong ngiti sa mukha ni Benedict. Jas, paabot ng tissue. Heto sir. Mabilis na iniabot ng driver nito ang tissue na nakakahon. Next time, Chastity, huwag kang magtitiis kung hindi naman kailangan. Kapag sinabi ng isang tao na okay lang, abalahin mo sila kahit paano mo gusto. Tinanggap niya ang iilang hibla ng tissue at tinuyo ang nabasang pantalon. Opo, gets ko na. Okay, we're here. Bumaba siya at hinarap si Benedict. Hindi mo ba sosorpresahin si Alexis? Siguradong matutuwa siya pag umakyat ka, sir. Hindi agad sumagot si Benedict at pinagmasdan muna ang kanyang mukha ng ilang segundo. Next time, Chastity, yung bukal na sa loob ko na dalawin siya. Napakunot ang noo niya. Nililigawan niya si Alexis, di ba? Paanong hindi bukal sa loob? Tanong niya sa isip. Sa susunod, huwag mong kalimutan kung saan-saan ang wallet mo, okay? Paalala pa ng lalaki. Opo, sir. Kumaway siya. Salamat, Sir Benedict. Sir Jasper, thank you rin. Walang anuman, Chastity. Take care. Ani Benedict at saka pinaandar ni Jasper ang sasakyan matapos siyang tanguan. Magaan ang naging hakbang ni Chastity paakyat ng building. Nang makabalik siya ay saktong tapos na ang pagbibihis ni Alexis. Gosh! Halos matunaw ako sa init doon. Daing nito. Dala mo bang drinks ko? Oh shoot! Thank God! Ninamnam ng babae ang inumin habang pinupunasan niya ang pawis nito. Si Sir Benedict ang bumili niyan, Alexis. Kwento niya rito. What? Gulat nitong tanong. Talagang kilala niya pati personal assistant ko? Siguro sinadya niya yun para bigyan ako nito. He even knows my favorite drink. Napakurap siya. Well, ako ang umorder. Naiwan ko lang ang wallet ko sa taxi kaya wala akong pambayad. Pero baka nga dahil alam niyang sa'yo ang binili ko kaya niya ako tinulungan. Well, mamimit ko na rin siya tonight. Magpapasalamat ako sa kanya personally. He's such a sweet guy. Malastalker nga lang. Imagine, alam niya ang favorite milk tea shop ko? He's so dedicated. Saang event niya ba ako unang nakita? Siguro gandang-ganda siya sa akin noon. Nagkibit balikat si Chastity. Hindi man lang naging concern sa nawala niyang wallet ang bruha. Kung magkakatuluyan man ang dalawa, mukhang si Benedict pa ang lugi. Nagawang palaguin ng lalaki ang business nito nang walang tulong mula sa mga magulang. Mabait din ito at down to earth. Samantalang hindi kagandahan ang ugali ng kanyang amo. Gayunpaman ay hindi niya ito sisiraan sa harap ng iba. Sa lahat ng event mo, laging top-notch at elegante ang get-up dahil kay Ate Icy, Alexis. Gusto mo bang tawagan ko si ate? Excuse me, bali wala ang makeup artist kung hindi likas na maganda ang kanyang may make-upan, no? Tumirik ang mga mata nito. Well, thanks to mommy and daddy sa gandang to. Tumango na lang siya. Sige, pakitawagan si Ate Icy. Lumalalim na ang eyebags ko. Dapat hindi to makita ni Benedict mamaya. Maya-maya pa ay sabi ni Alexis. Noted, Alexis. Tumunog ang cellphone ni Alexis. Tiningnan ni Chastity kung sino ang tumatawag. Si Preston, gusto ko yatang makausap. Aniya rito. Block him. May Benedict na ako ngayon. Sinunod niya ang utos nito. Ilang saglit pa ay bumaha naman ang sandamakmak na text messages. Alexis, nag-send siya ng text oh. Ba't ba kasi hindi ma-block ang text? Nakakainis. Kahit iset ko to spam, lumalabas pa rin. Huwag mo nalang basahin, Alexis. Pag nagalit ka pa riyan, mai-stress ka lang. Akin na muna ang phone mo. Kapag importante na ang mensahe ay ibibigay ko sa'yo. Ngayon, magpakalma ka muna. That's right. Ngumiti ito. Samahan mo ako mamaya sa dinner ko with Benedict. Hassle naman kung ihahatid muna kita bago ako magtungo sa date namin. Kung bakit naman kasi ngayon pa umabsent ang driver ko. At ikaw, kailan ka ba matututong mag-drive?
Marami akong dala tapos nanggugulo pa tong ex ko. I'm so overwhelmed. Punong-puno na ako. Baka si Benedict ka mapagbuntunan ko ng inis. Sige, uupo na lang ako sa kabilang table habang kumakain kayo. Sabi na lang niya habang nag-aayos ng mga gamit nito. Pagkatapos magbihis at mag-ayos ni Alexis, ay umalis sila ng sabay. Sana hindi ko ripot itong si Benedict. Yung ex ko, sa first date namigay ng Cartier bracelet at Chanel boots. Ano kayang ibibigay niya? Excited na tanong ni Alexis. Saglit na sinearch ni Chastity ang presyo ng mga pinagsasasabi nitong brand habang sila ay nasa biyahe. Umaabot ng 100,000 ang pinakamahal? Para sa isang piraso lang? Aniya sa isip. Buong biyahe tuloy ay napapaisip siya kung pwede bang magsanla ng sapatos, kaya ganun na lang kamahal ang presyo ng mga iyon. Nandito na tayo! Chasti! Ano ba? Ang tagal-tagal mong gumalaw! Agad na siyang kumilos at nagtanggal ng seatbelt. Susunod ako pero uupo ako sa kabilang table. Good. Take care of my bag ha. Sumunod ka agad. Pag may nawala riyan, lagot ka sa akin. Matapos bitbitin ang bag ni Alexis, ay pumasok na ng restaurant si Chastity. Ma'am, may reservation po ba kayo? Tanong ng isang babae sa tanggapan ng kainan. Strictly for reservations lamang ang kinikater ng aming restaurant. Napakurap siya. Hindi alam kung paano sasagutin ng babae. Lumingon siya sa loob ng kainan. Saktong nagtama ang mga mata nila ni Benedict. Bahagyang nakakunot ang noo nito. Lagot, nagtataka siguro siya kung bakit hanggang dito ay nakabuntot ako. Aniya sa isip. Tumalikod na siya. Nagpa siyang aalis na lang muna at maghihintay sa labas para masaktuhan niya ang paglabas ni Alexis. Chastity! Tawag ni Jasper, ang driver ni Benedict. Alika, pasok ka sa loob. Binalingan nito ang staff ng restaurant. This is Chastity. She's accompanying Miss Blair. Bakit hindi niyo siya pinapapasok? Oh, ma'am, I'm sorry. Hindi ko napansin agad. Mabilis na kumilos ang staff. I will personally deliver you our best dishes, free of charge tonight. Please, wag lang tumakarating kay Sir Benedict. I apologize, Miss Chastity. Napaawang ang kanyang labi. No, ayos lang. Sige, papasok na kami. Don't worry, hindi ko sasabihin kay Sir Benedict. Thank you, Miss Chastity. Umiling si Jasper. May share si Sir Benedict sa restaurant na to at kaibigan niyang may-ari kaya ganun na lang sila kung mag-react. Ayos ka lang ba? Opo, Sir Jasper. Umiling ang lalaki. Huwag ka nang mag-sir sa akin. Kay boss ka na lang mag-sir. Tuwang-tuwa yun kapag tinatawag mong ganun eh. Tumabi sila sa table ni na Alexis at Benedict. Lumipat ang tingin sa kanya ng lalaki. Ngumiti ito. Pinaiyak ka ba nila? Nag-init ng bahagya ang kanyang tenga. Hindi naman, Sir Benedict. Lumapad ang ngiti ng lalaki. Mukhang totoo nga ang sinabi ni Jasper. Natutuwa ito kapag tinatawag na Sir. My personal assistant is not a crybaby, Benedict. Pagkwento ni Alexis. Ang totoo niyan, marami na siyang pinagdaanan. Maaga siyang naulila. Sumali siya ng iilang castings noon pero hindi pinalad. May one time, nakasama siya sa dance group pero hindi rin sila nag-debut dahil itinakbo ng manager nila ang pera. Tapos naging personal assistant siya ng ilang celebrity. Now, she's with me. Kahit paano, swerte pa rin naman siya. Right, Chastity? Huminga ng malalim si Chastity para maibsan ang sakit na nararamdaman. Hindi nito kailangang ikwento ang pang-MMK niyang buhay sa isang taong estranghero pa ring maituturing. Thanks to Miss Blair, may trabaho pa rin ako. Walang emosyong tugon niya. Hindi sumagot si Benedict. Maging si Jasper ay tumigil sa pagbabasa ng menu para tingnan si Alexis. Maya-maya pa ay umismid si Jasper. Itong dessert mukhang matamis.
Pero napakaasim naman pala. Humalakhak si Benedict. Saan dyan? Itong eclair, boss. Ah, sumulyap si Benedict kay Chastity at nag-angat ng kilay. Maasim nga, no? Eclair? Pamilyar sa kanya ang pastry na iyon. Hindi naman yun maasim. Baka expired na, Sir Benedict. Lumawak ang ngiti ng lalaki. Tumawag ito ng waiter para kunin ang kanilang order. Nag-usap na sina Alexis at Benedict habang si Jasper ay nililibang siya gamit ang kwento nito sa buhay. Yung asawa ko, mahilig mag-video ng mga iniluluto niyang pagkain. Di sa nagyayabang ako, Chasti, pero masarap magluto ang misis ko kaysa sa chef nitong restaurant. Itanong mo pa kay boss. Napangiti siya. Sumubo siya ng steak at napatanong. Di ba sir din ang tawag mo kay Sir Benedict kanina? Bakit boss na ngayon? Umiling lamang si Jasper. Tanungin mo yung sarili mo. Ha? Ipinilig niya ang ulo. Aba, teka lang, ba't parang kasalanan ko? Aniya sa isip. Nag-vibrate ang telepono ni Alexis sa kanyang bulsa. Kinuha niya iyon at binasa ang text. Naalarma si Chastity dahil sa nakasulat. Kapag di ka nakipagkita sa akin ngayon, Alexis, bukas na bukas ay nasa tabloid na mga picture natin. Nilunok niya ang laman ng bibig at ibinigay kay Alexis ang cellphone. Binasa ng babae ang laman ng message. Namutla ito ng bahagya. Mabilis itong tumayo. I have an emergency. Benedict, I'm sorry. Kailangan ko nang umalis ha. Bukas o baka sa makalawa. I will be free from work. Let's meet again, okay? Tumango si Benedict pero hindi ito nag-angat ng tingin. See you tomorrow, Chasti. Baling nito sa kanya. Ilang segundo pa ay umalis na si Alexis. Alexis, ang bag mo! Tumayo siya upang habulin ito. Agad siyang pinigilan ni Benedict. Sabi niya, see you tomorrow. Kaya bukas na yan, umupo ka ulit. Tapusin mo muna yung kinakain mo. Pabagsak na umupo si Chastity. Umiling lamang si Benedict. Tumayo ito at binuhat ang upuan upang pumagitna sa kanila ni Jasper. Let's eat. Ayan ito. Pasensya na, Sir Benedict. Busy si Alexis. It's fine. Inabot ng lalaki ang menu. Ito, tsaka ito. Masarap. Gusto mong subukan? Wait, tatawagin ko yung server natin. Si Jasper baka may gusto rin kainin pa, Sir Benedict. Natigilan ng lalaki. Jasper, sandito ang gusto mo? Ilang beses na ako nagpabalik-balik dito para sa meeting mo, boss. Alam ko nang lasa niyang lahat. Si Chastity na ang bahala. Bumaling si Jasper sa kanya. Chasti, punuin mo ang mesa natin. Masayang tumango si Benedict. Kapag may putahe kang gusto pero hindi ka sigurado, magsabi ka sa akin, ipapaliwanag ko. Sige, ito sana. Tila food tasting ang naganap noong gabing iyon. Lumabas ng restaurant na busog si Chastity. Salamat, Boss Benedict. Aniya rito. Natawa ang lalaki. Boss? Halos mawala ang mga mata ni Chastity dahil sa kanyang pagngiti. Opo, kapag nag-resign na ako kay Alexis, sa inyo ako mag-a-apply. Anong posisyon naman ang a-applyan mo, ha? Namulsa ang lalaki habang hinihintay nila si Jasper. Nagpresenta itong ihahatid siya na hindi niya tinanggihan. Nawalan siya ng wallet kaya gusto niyang magtipid. Personal assistant, kahit magtanong-tanong ka pa sa iba, maalaga ako sa mga client ko. Dumukwang si Benedict at tinitigan ang kanyang muka. Naamoy ni Chastity ang ininom nitong matamis na wine kanina. Dahan-dahan siyang umatras. May company outing kami. Gusto mo bang sumama? Company outing? Napakurap siya. Hindi mo naman ako empleyado eh. Isasama mo ba si Alexis kaya mo ko pinapapunta? Tanong niya.
Naningkit ang mga mata ni Benedict. Hindi ka ba makakasama kapag wala siya? Assistant niya ako, kaya dapat magkasama kami lagi. Fine, iimbitahan ko rin siya. Pinagbuksan siya nito ng pinto ng sasakyan. Pasok na. Salamat, Boss Benedict. Tumikhim si Jasper. Boss Benedict. Pinutol ng lalaki ang sasabihin sana ng driver. Master Benedict na lang. Dumilim ang mukha ng driver. Chastity, Sir Benedict na lang ang itawag mo kay boss. Pakiusap. Ha? Nagpapaling-paling ang tingin niya sa dalawa. Bawal na ba ang boss? Oo, huwag kang makikigaya sa amin. Sir na ang itawag mo sa kanya. Ani Jasper. Bakit? May problema ba? Tanong niya. Umiling lamang ang driver. Napapaisip siya kung may nasabi ba siyang mali. Para di ka na maguluhan, tanggalin mo na ang boss o sir sa pangalan ko. Just call me Benedict Chastity. Baling sa kanya ni Benedict. Nakahinga siya ng maluwag. Mapili ka masyado sa itatawag sa'yo, Benedict. Umiling lamang ang lalaki. Mas maganda kasi kapag sa'yo nanggaling ang sir, boss, master. It's cute. Cute? Natawa siya. Sige, Benedict na lang. Kapag naging kayo na ni Alexis, hindi na ako maiilang. Naging tahimik ang paligid matapos niyang sabihin iyon. Nagpatugtog si Jasper sa radyo. Malapit na tayo, Chastity. Ng driver maya-maya. Sige po. Well, see you next time. Ani Benedict nang nasa tapat na ng bahay niya. See you next time rin, Benedict. Thank you nabusog ako. Kumalma sa wakas ang ekspresyon ng lalaki. Sa susunod, dadalhin kita sa mas masarap na restaurant. Okay, sasabihan ko si Alexis para alam niya. Nabura ang ngiti ng lalaki. Tumango na lang ito. Bye-bye, Jasper. Bye-bye, Benedict. Mag-iingat kayo. Ilang sandali pa ay wala na ang kotse sa kanyang tanaw at nakapasok na siya ng bahay. Agad siyang nag-ayos upang matulog na. Bukas, panibagong kayod ulit. Aniya sa isipan bago matulog. Lumipas ang ilang araw. Hindi na sundan muli ang pagkikita ni na Alexis at Benedict. Tila ba panaginip na lang kay Chastity ang restaurant kung saan siya nasiyahan at nabusog. Lumalala naman ang pagtrato sa kanya ni Alexis dahil akala nito ay may sinabi siyang hindi maganda kay Benedict. Kaya hindi na nag-aya ulit ang lalaki. Nawawala ang earrings ko. Yun pa talagang pinakamahal. Umirap si Alexis. Chastity, find it kung ayaw mong pagbayaran kita nun. Di pa ako nakakalapit sa gamit mo. Kararating ko lang galing sa milk tea shop. I don't care. Malay ko ba kung anong ginawa niyang makatimong kamay? Look for it. Look for it kasi I need it now. Agad dumapa si Chastity upang suriin ang sahig ng silid ni Alexis. Panay naman ang pagmumura ng babae sa harap ng vanity mirror habang inaayos ang buhok. Patagal ng patagal, Chastity Nagiging burara ka na sa mga gamit ko. Ano pang silbi mo kung nandyan ka na? Nawawalan pa rin ako ng alahas. My God! Hindi niya ito pinansin at nakaluhod na lumapit sa pinto. Naroon kasi ang ilang nakahanger na damit ni Alexis. Baka nahulog ang hikaw nito habang nagbibihis. Nasa na ba kasi yun? Bumukas ang pinto at tumama sa kanyang muka. Napasinghap si Chastity dahil sa sakit. Aray! Chastity! Sigaw ni Jasper. Naku, sorry. Ba't ka ba nandyan sa sahig? Dumudugo ba ang ilong mo? Naglandas ang luha sa pisngi niya dahil sa sakit. Tumingala siya at nakasalubong ang tingin ni Benedict. Bakit mukha na naman siyang galit ngayon? Nagtatakang tanong niya sa isip. Agad na tumabi siya, tumayo. Hindi naman nagdugo, masakit nga lang. Saglit lang, mawawala rin to. Patingin. Ibinaba ni Benedict ang kanyang kamay at sinuri ang namumula niyang muka. Jasper, humingi ka ng yelo sa kanila. Okay, sir.
Suminghap si Chastity. Hindi naman nagdudugo. Inabala mo pa si Jasper. Umiling si Benedict. Ako ang nagpapasweldo sa kanya, kaya ba't ako mahihiyang abalahin siya? Benedict! Usal ni Alexis at tumabi sa kanila. Pasensya na ha. Clumsy talagang personal assistant ko. Nakakahiya tuloy. Nakita mo pang kaingotan nito. Naging malabnaw ang ngiti ni Benedict. Talaga? Miss Blair? Bahagyang tumawa ang babae. Bakit naman Miss Blair ang tawag mo sa akin? Nagtatampo ka ba kasi umalis ako agad last time? Just call me Alexis. Ano ka ba? Hindi umimik si Benedict at mas piniling pisil-pisilin ng mukha niya. Dito, masakit? Naiilang na tumango siya. Hindi naman natinag si Alexis at hinimas ang braso ng lalaki. Marunong ako mag-sorry sa maraming paraan. I can show you, Benedict. Forgive me, okay? Gusto mo bang mag-sorry ako ng nakaluhod? Lumamig ang sikmura ni Chastity noong mapagtanto ang ibig sabihin ng babae. Natatarantang tiningnan niya si Benedict. Ang totoo ay takot siya na baka pumayag ito kay Alexis. Nag-angat ng kilay ang lalaki. Ang alam ko, wala kang kasalanan sa akin, Miss Blair. Isa pa, hindi tayo close. Paanong hindi close? Pabirong umirap ang babae. Alam kong nagpapakipot ka lang. You invited me to dinner. Alam ng lahat yon. Nililigawan mo ko. Pahapyaw na tumawa si Benedict. Iwinagwag nito ang kamay ni Alexis na dahan-dahang gumagapang sa katawan nito. Inaamin ko, inaya kitang maghapunan, pero hindi ko sinabing liligawan kita. Gusto kong makilala ka ng personal, pero sayang, hindi kita nagustuhan. Umayos sa pagtayo si Benedict. Miss Blair, klaruhin mo sa lahat na wala akong intensyon na ligawan ka. Huwag mong hintayin na ako ang maglabas ng statement. Respeto ko na yun para sa'yo. Huwag mong sagarin. Lumabas ng silid ang lalaki. Tangan-tangan ang naguguluhang si Chastity. Maya-maya pa ay nagtatakbong sumunod si Alexis. Mr. Benedict! Fine. Gets ko na mali ako ng ambisyon. Pero assistant ko yung dala mo. Let her go. Utusan ko yan. Pansamantalang tumigil si Benedict. Magpapadala ako ng lawyer para maisettle ito. Hindi na babalik si Chastity riyan sa dressing room mo. Hindi na malaya ni Chastity ang pagtulo ng kanyang masaganang luha. Habang binabagtas nila ang daan paalis ng building, ay nakangiti halos sa mga taong nakakasalubong niya. Ba't ka umiiyak? Namilog ang mga mata ni Benedict. Dear, don't tell me na gusto mong bumalik doon. Hindi maganda ang trato sa'yo ng babaeng yon. Ihahanap kita ng ibang trabaho kung gusto mo, pero huwag ka na bumalik doon. Hindi siya makapagsalita. Tinapunan niya lamang ng tingin ng aligagang si Benedict. Sorry kung hindi ko mo lang tinanong ang opinyon mo bago ako nagdesisyon. Sadyang di ko lang mapigilan. No one should be working with the boss like that. Hindi man ako ubod ng bait sa bawat empleyado ko. Pero hindi kasama sa trabaho nila ang murahin at pahiyain ng amo. That's not right. Pagpapatuloy ng lalaki. Niyakap na lamang niya ang lalaki. Salamat, Benedict. Natigilan nito at hindi nagsalita, pero hinagod nito ang kanyang likod upang tumahan siya. Matagal ko nang pinagtitiisan ng babaeng yon. Ang maldi-maldita niya. Ilang beses akong hindi makakain ng tanghalian kasi ang dami niyang utos sa akin. Kahit ang mga nauna kong client hindi naman ganun. Pinapahiya niya ako lagi sa harap ng ibang tao sa tuwing wala siya sa mood. Para bang sumasaya siya kapag nakakakita ng ibang tao na nahihirapan. Kung hindi lang dahil sa kontratang pinirmahan ko, matagal na akong umalis sa kanya. Pagrarant niya, noon niya lang nailabas sa mga hinanakit na iyon. Habang humahaba ang litanya niya, ay mas lalong dumidilim ang mukha ni Benedict. Ayaw ko na siyang makita ulit. Huminga siya ng malalim pagkatapos ay pilit nang umiti. Yan, okay na ako. Good. Pumasok ka na muna sa kotse. May kakausapin lang ako. Sabihin mo kay Jasper kung anong gusto mong kainin. Magli-lunch tayo sa labas. Pumasok si Chastity sa sasakyan
at pinanood si Benedict mula sa bintana ng kotse nito. Nakapamaywang ang lalaki at may kausap sa telepono. Mukhang galit ito. Tumawa si Jasper dahilan upang mapatingin siya rito. Jasper, may alam ka bang restaurant na malapit dito? Pauwi na si Sir Benedict mula sa trabaho, kaya ayos lang kahit sa malayo mo gustong kumain. Tiningnan siya nito mula sa salamin ng sasakyan. Gusto ka ni Sir Benedict? Umawang ang labi niya. Ha? Umiling ang lalaki. Sinasabi ko lang sa'yo habang maaga pa. Kung ayaw mo sa kanya, sabihin mo. Babait man si Sir Benedict, kapag talagang dumikit na yan sa'yo, mahirap nang tanggalin. Ibinaba ni Chastity ang tingin sa palad. Si Alexis ang gusto niya, di ba? Hindi niya nagustuhan ang ugali ng babaeng yun. Madali namang basahin si Sir. Talaga bang hindi mo pansin? Tumawa siya. Ang hirap lang paniwalaan, Jasper. Wala naman ako maibibigay sa kanya na may halaga eh. Di ako sikat. Wala ring pera. Kapag ba nagkakagusto ka sa isang tao, pera at kasikatan ang sukatan mo ng pag-ibig? Agad na umiling siya. Hindi. Basta ba't espesyal ang turing sa akin, mabilis akong nahuhulog. Tao lang din si Sir Benedict. Isipin mo, hindi lahat ng tao gustong kumain ng durian, pero may ibang sarap na sarap doon. May kanya-kanyang taste ang bawat isa. Pagod na umiling si Chastity. Pwede bang wag na lang natin pangunahan si Benedict? Wala naman siyang sinasabi eh. Isa pa, paano kung naniwala ako sa'yo tapos mag-aambisyon ako makasama siya? Ang ending, awa lang pala ang nararamdaman niya para sa akin. Pupusta ako ng 10K. Halos mabilaukan si Chastity. 10K? Para saan? Kapag nanligaw sa'yo yan, bibigyan mo akong 10K. Pag hindi naman, at mali ako ang magbibigay sa'yo ng pera. Ayos ba? Jasper naman, pinupustahan ang love life ko. Komento niya na tinawanan lamang ng lalaki. Ano pa nga ba? Business man ang amo ko. Siyempre natuto rin ako kahit papaano. Ano, payag ka? Umirap si Chastity. Malabong magustuhan siya ni Benedict. Kaawaan? Pwede pa. Sige, yang 10K pang grocery ko na rin yan ng isang buwan. Pumasok ng sasakyan si Benedict. Sinong mag-grocery? Lumipat ang tingin nito sa kanyang muka. Ikaw? Sama ako. Tapos na ako sa opisina. Wala na akong gagawin maghapon. Tila hinaplos ng mainit na palad ang puso ni Chastity. Umiling siya. Hindi. Nagkabiruan lang kami ni Jasper. May alam akong parisan. Malayo nga lang dito pero solid. Masarap ang pagkain nila. Ayos lang ba kung doon na tayo kumain? Niluwagan ni Benedict ang kwelyo ng suot na polo at ngumiti. It's fine. Nga pala, yung outing namin ipapaalala ko lang. Malapit na yon. The location is a famous beach. Beach? Umayos ng upo si Chastity. Magbibikini ba? Kuminang ang mga mata ni Benedict. Hindi naman kailangan. Mag-shorts ka at mag-rash guard. Ayos na. Nakahinga siya ng maluwag. Masyado siyang maraming pekla at gawa ng training niya noong sumasayaw pa siya. Hindi rin kagandahan ang kanyang binti dahil sa namuong muscles doon. Paalala ko lang, hindi ako marunong lumangoy. Look, para siguradong pupunta ka, ibibili kita ng malaking rubber duck. Ipinilig niya ang ulo. Rubber duck? Salbabida. Kahit magtampisaw ka lang, ayos na. I will be happy to see you there, Chastity. Natawa siya. Okay, deal. Huwag mong kalimutan ang rubber duck ko. Pagdating nila sa parisan ay agad namang nakibagay si Benedict sa lugar. Komportable itong umupo at nakipagkwentuhan sa kanila. Sa pag-uwi tuloy ni Chastity ay hindi niya maitanggi na namimiss niyang kausap ang lalaki. Kahit sa presensya lang kasi ni Benedict ay kampante na siya. Na para bang lahat ay magiging okay basta't nasa tabi niya ito. Pinakalma niya ang sarili at paulit-ulit na sinaway ang mga senaryong namumuo sa kanyang isipan. Ang ending, friend lang pala ang turing niya sa akin. Eh di nagmukha akong stupida.
Sermon niya sa sarili. Saka pinaghahampas ang unan hanggang sa siya ay mapagod. Okay, wala na si Alexis bukas. Yun ang importante. Makakatulog na ako na mahimbing. Lumipas ang ilang linggo. Nasa beach resort na sila kung saan gaganapin ang company outing ni na Benedict. Pero wala pa ron ang lalaki dahil may pinagkakaabalahan pa. Si Jasper ang nagpakilala sa kanya sa lahat. Ang akala ng mga ito ay bagong empleyado siya. Sa van na gamit ng mga ito rin siya sumabay patungo roon. Narinig ni Chastity ang balita na papaubos na ang projects ni Alexis. Ang mensang hot commodity ay naging papalubog na celebrity. Hindi na ito lumilitaw sa mga magazines at wala na ring guesting sa TV. Ang sabi, may nakalaban daw siyang big shot. Sabi ng babaeng katabi ni Chastity. Di ba may chismis dati na nanliligaw si Sir Benedict sa kanya? Talagang hanggang chismis na lang pala yun, no? Oo, tingin ko may ibang girl lalo si Sir Benedict. Tingin ko rin. Di ba nung kamakailan lang sabi niya wag na natin siyang tawaging sir? Oo, tapos ilang araw lang, nagbago rin ang ihip ng hangin. Sabi niya ayos na daw ang sir. Ano kayang tumama kay Sir Benedict? Tinamaan ng lintik na pag-ibig for sure. Namula ang mukha ni Chastity. Hindi niya matingnan sa mata ang ibang empleyado ni Benedict, kaya nagpasya siyang ituloy ang pagtutulog-tulugan. Kahapon ay personal na binigay ni Benedict ng 20,000 si Jasper. Dinoble nito ang premyo sa pagpusta kasi tama raw ito ng hula. Pormal nga na nanliligaw na sa kanya ang lalaki. Hanggang ngayon ay nangingiti pa rin siya kapag naaalala iyon. Nagtutulog-tulugan ba itong si Chastity? Nakita kong umiti eh. Dahan-dahan siyang bumangon at hinarap ang mga ito. Ano? Malumanay na tanong niya. Ba't kayo nakatingin? Ikaw ang girl lalo ni Sir Benedict, no? Pinigilan niya ang ngiti na nagbabadyang kumawala sa kanyang labi. Paano mo nasabi? Yung salbabida mo, te, nasa likod ng kotse ni Sir kanina. Oo nga, magsabi ka na, Chastity. Isang boses ang sumaway sa mga ito. Kapag si Sir ang nakarinig ng usapan niyo rito, kayong lahat ang maglalaro sa bawat games mamaya. Jasper naman, joke lang eh. Jasper, not me. Ayoko ng beach volleyball. Umaalog ang di dapat umaalog sa akin. Sabi ng isa pa na nagsimula ng usapan nila kanina. Tumabi sa kanya si Jasper. Nag-e-enjoy ka naman ba? Hahabol dito si Sir Benedict. Mag-helicopter na yun para mabilis. May tinatapos lang siya. Malapit na kasi ang 30th birthday celebration nun. Ayos lang. Masayang kasama ang mga empleyado niya. Makukulit sila. Umismid ang lalaki. Baka kung ano-ano nang sinasabi sa'yo niyang mga yan. Wala naman. Inilibot ni Chastity ang tingin sa paligid. Akala nga nila, new hire ako eh. Kumunot ang noo ng lalaki. Oo nga pala. Teka. Anong meron? Tinapik ni Jasper ang kanyang balikat. Napagawan ko ng garden ng misis ko dahil sa binigay ni Sir Benedict. Ngayon, yung mga empleyado naman niyang hahamunin ko sa pustahan. Napahalakhak si Chastity. Talagang ginawa mong business itong love life namin ah. Igaganti kita sa mga chismosang yun. Ilang saglit na naiwang mag-isa si Chastity dahil may kanya-kanyang libangan ng lahat. Binaybay niya ang dalampasigan at namulot ng shell sa buhangin. Chastity! Nanginig ang kalamnan niya nang maulinigan ng pamilyar na boses ni Alexis. Chastity! Ambisyosa ka talaga? Nagpupuyos na lumapit ang babae at umangat ang kamay nito. Lumamig ang sikmura niya. Pero agad na gumalaw ang kanyang kamay upang salubungin ang paparating na palad. Subukan mong ilapat sa akin yung kamay mo at ingungudgud kita rito sa batuhan. Banta niya sa babae. Aba! Umigkas ang babae at dinuro ang kanyang muka. Matinik ka ring babae ka ha? Nag-aawa-awaan ka sa harap ni Benedict. Pero ang totoo, mga agaw ka. Ahas ka at sinungaling.
Pinaligiran ng mga miro ng kanilang pag-aaway. Nakilala agad ng mga ito si Alexis. Umiyak ang babae. Ako ang nililigawan ni Benedict. Nagkaroon lang ako ng emergency. And you know that. Pagbalik ko, iba na ang trato niya sa akin. Alam kong siniraan mo ko, Chastity. Nakakadiri ka. Pinakain pa naman din kita. Tapos ito lang ang ibabalik mo sa akin. Nag-init ang mga mata niya dahil sa pagkapahiya. Hindi agad siya nakasagot dahilan para lalong umarte si Alexis. Anong sinabi mo kay Benedict? Ngayon, blacklisted ako sa mga brand na dati pa man ay ako na ang mukha ng produkto nila. Marinig pa lang ng ibang producer ang pangalan ko. Gusto na agad nila akong paalisin. Alam kong ikaw ang may gawa nito. You witch! Pumagit na si Jasper. Miss Blair, hindi ka kasali sa mga inimbitahan ni Sir Benedict. Umalis ka ng kusa o kakalad ka rin ka namin. Umiling si Chastity. Jasper, magtawag ka na ng security rito. Hindi ko oobligahin ang sarili ko na sagutin yung baliw na yan. Kung talagang gusto siya ni Benedict, hindi siya magiging desperada dahil sa inggit. What? Namilog ang mga mata ni Alexis. Ako pa ngayon ang inggit sa isang pathetic celebrity wannabe na gaya mo? Over my dead body. Dagdagan natin yung peklat mo sa katawan. Dahil masyado ka na nagmamataas dyan sa hiram mong lugar. Hindi nila inasahan ang biglaang pagsunggab ni Alexis sa kanya. Kumapit ito ng mahigpit sa buhok niya at nagsisigaw. Kakalbuhin kitang babae ka? Bumalot ang pula sa paningin ni Chastity. Automatikong gumalaw ang kanyang braso't binti at ibinalibag ang babae. Siniko niya ang bandang dibdib nito dahilan upang makawala ang kanyang buhok. Sinakyan niya ito sa bewang at pinaulanan ng sandamakmak na sampal. Tiniis ko ang ugali mo nung PA mo ako. Ngayong wala na akong obligasyon sa'yo. Ibabalik ko lahat ng mura at pamamahiya na ginawa mo sa akin, Alexis. Sigaw niya. Si Benedict ang dahilan kung bakit masaya na ako ngayon. Hindi ko siya inagaw sa'yo. Kasi kahit kailan, hindi ka niya ginusto. Ah! She's killing me! Papatayin niya ako! Patigilin niyo siya! Tili ni Alexis. Lumapit ang isang empleyado ni Benedict. Chastity, may tali ako rito. Ako na sa mga kamay niyan para mailapat mo ng maayos yung palad mo. Naglabas din ng panyo ang isang ginang. Ako na sa bibig. Bubusalan ko yan para di marinig ng iba. Gumatong si Jasper at ibinulong. Kung palulutangin natin to sa dagat, walang ibang makakaalam. Sigurado kung mananahimik sila. Napakalma si Chastity dahil sa mga ito. Akmang tatayo na sana siya noong yakapin siya ni Benedict mula sa likod. Dear, kumusta ang kamay mo? Sumasakit ba? Ngumiti siya. Ayos lang ako. Umiling si Benedict. Pakikuha nga kami ng yelo. Bumaling ito kay Jasper. Walang nag-video ng nangyari, tama? Sagot ng lalaki. Wala, sir. Nagulat din kaming lahat. Biglaan na lang lumitaw itong babae. Wow! Kaninang lakas-lakas ng sigaw nitong Alexis na to. Tapos ngayon, hinimatay? Sabi ng isang empleyado. Dumating lang si sir, nawalan na ng malay. Tumalim ang tingin ni Benedict sa paligid. Sinong unang nanakit? Tanong niya. Itong si Alexis, sir. Sabay na sagot ng lahat. Tumango siya. Akala ko, tapos na ang pamemerwisyo ng babaeng to. Mukhang nakukulangan pa siya sa ginawa ko sa kanya. Dumating ang security at sinuri si Alexis. Sir, conscious naman po ito. Dadalhin na po namin sa labas. Gusto ko siyang kausapin. Buhusan niyo nga ng tubig. Bumalikwas ng bangon si Alexis at galit na tumingin kay Benedict. Pinaasa mo ko. Kasalanan mong lahat. Natawa ang iba sa pagkukunwari nito na walang malay. Nag-angat ng kilay si Benedict. Kilala mo ba si Preston? Siguro naman ay di ka pa nakakalimot. Kung di mo maalala, pakikitaan kita ng video ninyo para magising din yung utak mo. May pictures pa kung gusto mo yung nahahawakan talaga. Namutla si Alexis. How dare you! Hindi pwede yung ginagawa mo! Marahan lamang na umiling ang lalaki. Meron ako nung may saplot kayo.
At meron din ako nung wala kayo ni anong takip sa katawan. Sinong nagbigay sa akin? Yung ex mo, Miss Blair. Ako na yata ang pinakamabait na tao makikilala mo rito sa mundo. And that's not an exaggeration. Kaya kong tumanggap ng kahit ano. At kaya ko ring magpatawad. Pero ang saktan mo ang pamilya ko, pati na ang babaeng mahal ko. Tumulo ang masaganang luha mula sa mga mata ni Alexis. Nanginig din maging ang labi nito. Magdasal ka lang na hindi nasaktan si Chastity sa ginawa mo. Kahit batas, Miss Blair, hindi ko sasantuhin. Makaganti lang. Tandaan mo yan. Banta ni Benedict na lalong nagpaiyak dito. Hindi makaimik ang babae. Nawalan ito ng lakas dahilan para kaladkarin ng mga gwardya palabas ng resort. Hinilot ni Benedict ang sentido. Buong lugar ang pinareserve ko, pero may nakapasok pa rin na hindi invited. Tell me love, sasakalin ko ba ang may-ari nitong lugar? Naiinis ako. Nasaktan ka patuloy. Pakiramdam ni Chastity ay naglalakad siya sa ulap. Niyakap niya ang lalaki. Nakaganti ako kay Alexis Benedict. Kinuwento niya sa lalaki kung paano niya napabagsak at pinaulanan ng sampal ang babae. Hindi siya makatayo. Ang lakas-lakas ko. Masayang tumango si Benedict. Good. Gusto mo bang balian natin siya na binti? Walang ibang makakaalam. May kilala ako, dear. Umawang ang labi niya. Pinangunutan niya ito ng noo. Dati naman hindi ka ganyan. Ba't namumutol ka na ng paa ngayon? Pagak na tumawa si Benedict. Wala. Biro ko lang yun. Ano ka ba? Nasabi ko lang. Bugso ng damdamin. Hindi siya nagsalita. Bagkus ay tiningnan nito sa mata. Nag-iwas ng muka ang lalaki. Don't look at me. Kapag ganyan ka, iisipin kung gusto mo kong mahalikan. Sabi pa ng lalaki. Natawa si Chastity. Halika na, bumalik na tayo. Gusto kong maligo. Napuno na ng buhangin ng damit ko. Okay, dear. Patingnan na rin natin kung nagkasugat ka ba o pasa. Kinagabihan ay naging maingay ang mga empleyado dahil sa usap-usapan. May kanya-kanyang bersyon ng bawat isa sa nangyaring sagupaan sa pagitan nila ni Alexis. At ito, narinig ko pa ha, may mapuputulan daw ng binti. Sabi ng isa. Nasa na si Jasper? Makikipagpustahan ako ron. Gagi, natalo ako ng 5,000. Akala ko kasi talaga new hire itong si Chastity. Akala ko rin. Pakiramdam ko tuloy na scam tayo ni Jasper. Talagang alam niya kung magkaano-ano ang dalawa. Driver siya ni Sir eh. Yan kasi, hayo kayo sa chismis. Yan tuloy. Ano ngayon? Ikaw, di ka ba pumusta? Meron din, 100 pesos. Talo nga eh. Dapat hindi ako nakinig sa inyo. Pero at least hindi libo-libo ang nawala sa akin. Saglit na tumahimik ang mesa. Kuripot mo naman te, 100 sa pusta? Maya-maya at wika ng isa. Pamasahe ko na papasok ang 100 pesos. Di ako gaya yung mga mapag-aksaya, no? Napahalakhak si Chastity dahil sa usapan ng mga empleyado. Umalis siya sa pagkakasandal sa pader at lumapit kay Benedict na nagtitimpla ng inumin. Maglalasing ka rin ba? Tanong niya rito. Nope. Namaywang ito at lumapit sa kanya. Ikaw, gusto mo bang tikman? Hindi na. Masakit sa ulo yan eh. Well, totoo. Halika, ipapakilala kita sa mga empleyado ko. Late akong dumating kanina dahil may inaayos ako. Lumapit si Benedict sa bawat table at kinamayan ng bawat isa. This is Chastity. Siya na ang nagtuloy rito. Hello, girlfriend po ako ni Benedict. Bahagyang natigilan si Benedict bago buong lakas na tumango. Dinig niyo yun? May partner, Chastity. Ang gara ni Sir? May girlfriend na? Oo nga, may business na, may partner pa. Waging-wagi ka, sir. Pagsabay rin ng isa pa. Hindi pa man lang lasing ay namumula na ang mukha ni Benedict. Ano pa nga ba? Hindi lahat gaya ko na mapalad sa pag-ibig. Ilan kayo? May tigli 5,000 kayo sa akin. May gusto ba kayong kainin? Magpaluto tayo sa kitchen. Pinisil ni Chastity ang bewang ng lalaki.
Ibang klase pala kapag natutuwa ang isang Benedict Guadalajara, ano? Nagpapaulan ng pera. Bulong niya rito. Hindi mabura ang ngiti ni Benedict noong gabing iyon. Masaya namang nakasubaybay si Chastity sa bawat galaw ng lalaki. Nang matapos ang lahat at nakapasok na sa kanya-kanyang silid ang mga empleyado, ay pumasok na rin silang dalawa sa kwarto nila. Baka hindi kita masamahan ngayong linggo Magiging busy ako. Bakit? Bumangon si Benedict at tumabi sa kanya. May problema ba? Maghahanap na muna ako na mapapasukan. Nung umalis ako kay Alexis, may ipon ako noon. Kaya naging okay naman kahit wala pa akong mahanap na trabaho. Ngayon, kailangan ko ng pagigihan ng paghahanap kasi papaubos na ang ipon ko. Kumurap si Benedict. Dear, marunong ka talagang tumiming. Ha? Hinarap niya ito. Bakante ang posisyon bilang sekretary ko. Hindi nalalayo yun sa pagiging PA, di ba? Kung may kulang man o iba pang dapat gawin, I can guide you. Umaliwalas ang mukha ni Chastity. Talaga? Saan ako mag-a-apply? Kumibot ang labi ng lalaki. Kailangan mo pa bang mag-apply? Kumindat ka lang sa akin at bukas na bukas may welcoming party na para sa iyo. Naku, hindi na. Wag naman ganyan. Kailangan ko mag-apply. Importante yon. Seryosong trabaho ang pagiging sekretary, no? Tumikhim si Benedict. Inabot nito ang kamay niya at pinisil-pisil ito. Pwede kitang interviewin ngayon mismo. Wala akong dalang CV pati na cover letter. Nagpipigil ng tawang tumayo ang lalaki. Baka kaya mo bang i-prepare yan sa makalawa? Oo. Mayroon naman akong ready to print na mga papeles. Bumusangot siya. Hindi ba maiinis sa mga empleyado mo sa akin? Hindi yan. Nakita mo naman sila. Mababait ang mga yun. Tsaka aayusin naman natin ang pagtatrabaho. So settled na ha? Good. Teka lang, may kakatukin ako. Lumabas mula sa silid si Benedict. Nagtatakang naiwan si Chastity roon. Sa pagbalik ng lalaki, ay nakangiti na ito. Okay, tapos na. Magpahinga na tayo. Sinong kinatok mo? Wala yon. May sinabi lang ako sa staff tungkol sa breakfast natin bukas. Humilata ito sa malaking kama. Halika na, payakap ako. Anito sa kanya. Good night, Benedict. Sabi naman niya matapos niyang mahiga sa tabi nito. Bumungis-ngis ang lalaki at ibinao ng ulo sa kanyang leeg. Nakikiliting tinapik ni Chastity ang pisngi nito. Ba't ka tumatawa? Good night na lang muna ngayon. Ang dami mong pinagdaanan ngayong araw. Napangiti siya. Sa susunod, hindi lang basta good night. Tinapik-tapik nito ang kanyang binti. Aasahan ko yan, Chastity. Now, sleep. Naging mahimbing ang tulog niya ng gabing iyon. Sa wakas ay wala nang natitirang kahit anong inis sa kanyang dibdib para kay Alexis. Gigising siya kinabukasan na tila babago ang lahat. Lumipas ang ilang araw. Pumasok ng building si Chastity. Nakasalubong niya ang dating sekretarya ni Benedict na ngayon nag-aasikaso ng lobby. Ngumiti ito sa kanya. Good morning, ma'am. Kumindat ito. Nagtaka pa ako kung bakit binalabog ni Sir Benedict ang kwarto ko na madaling araw para lang ilipat ako ng pwesto sa lobby. Ngayon, alam ko na. Nag-init ang mukha ni Chastity. Pasensya na. Di ko alam na gagawin pala ni Benedict to. Ang sabi niya kasi, bakante Oh no, ma'am. Hindi po ko galit. Nagkibit balikat ang babae. Pareho pa rin naman ang sweldo ko ngayon at nung sekretarya pa ako ni Sir. Tiniyak ni Sir dahil alam niyang biglaan ang paglipat niya sa akin dito. Mas mainam nga po to sa akin kasi hindi mabigat ang gawain ko. Narealize ko na ang dami kong pwedeng gawin ngayon na hindi ko na nagagawa dati. Nakahinga siya ng maluwag. Pasensya na ulit. Kapag may kailangan ka, magsabi ka lang. Tutulong ako. Aakyat na ako sa taas. Sige po. Have a good day, ma'am. Nag-iisip ng pwedeng ipanregalo si Chastity kay Benedict sa 30th birthday nito.
Hindi niya alam kung may kulang pa ba sa buhay ng lalaki. Lahat naman ay kaya na nitong bilhin. Kung ganon, paano niya ito reregaluhan? Hi dear, bungad ng lalaki. Naudlut ang kanyang pagmumuni-muni. Kailangan ko ng kopya nito ASAP. Copy sir, right away. Pagkatapos ibigay ang file na kailangan ni Benedict, ay lumipat siya sa likuran nito at hinilot ang likod nito. May gusto ka bang regalo sa birthday mo? Tanong niya. Naging malambing ang boses ni Benedict. You in a red or yellow tube dress, tapos nakalugay ang buhok. Greatest view, 10 over 10. Natawa siya. Ano bang klaseng regalo yun? Hindi mo naman maiuuwi yan eh. Pili yung nag-angat ng kilay ang lalaki. Hindi nga ba kita maiuuwi? Tinapik niya ang pisngi nito. Yang kayabangan mo, Benedict. Seryoso sabi. Gusto ko yung magagamit mo tapos maaalala mo ko. Ganon. Tumawa lamang ang lalaki. Chastity, di ba't gusto mo maging celebrity dati? Bigla ay tanong nito. Oo. Nag-unat siya. Gusto kong makita ng iba ang mga pinagkakaabalahan ko. Impluwensya na rin ng TV. Alam mo na. Ngayon, limot ko rin naman na yun. Nabuksan na kasi ang mata ko sa mga ganap sa industriya. Hindi ko pala kaya. You can still do it now. Mungkahi ni Benedict. Bakit hindi ka mag-vlog? Sigurado kung may manonood. Natigilin si Chastity. Ano namang iko-content ko? Kahit ano. Di ba't sumasayaw ka? Pag may makeup, o kahit simpleng pagkukwento. Kapag may oras ka, gawin mong libangan. Nabuo ang isang ideya sa isip ni Chastity. Hinalikan niya saglit si Benedict. Kahit nasa trabaho ka, inaalala mo pa rin ang mga sinabi ko dati ano? Naisip ko lang kasi, sayang naman, nandito naman ako, kaya kitang suportahan sa kahit anong hilig mo. Sumandal si Benedict sa Celia. Hey dear, alam ko na kung anong gusto ko sa birthday ko. Ano yon? Sambit nito. Si Papa, marami siyang panyo na may borda ni Mama. Gusto ko din sanang ganun ako tapos galing sa'yo. Is it okay? Gumaan sa wakas ang loob ni Chastity. Ilang araw na rin kasi siyang namomroblema dahil wala siyang maibigay na kahit ano sa nobyo. Kaya ko yan. Gagandahan ko ang design. Thank you, Chastity. Umiling siya. Saka ka na mag-thank you kapag natanggap mo na. Sa kabilang banda, pagdaan ng ilan pang araw. Dumating sa wakas ang selebrasyon ng 30th birthday ni Benedict. Magarbo ang disenyo ng hotel kung saan ginaganap ang party. May ilang personalidad na dumalo, pero karamihan ay mga empleyado at malalapit na kaibigan lamang ni Benedict. Halos kumpleto na ang lahat, pero hindi pa rin siya mapakali. Wala pa rin kasi ang nobya niyang si Chastity. Wala ring update mula kay Jasper, dahilan para mangamba siya sa kung anong posibleng nangyari sa mga ito. Panay ang tingin niya sa relong suot. Honey, may atraso ba sa iyo ang guardian sa entrance? Kanina ka pa aligaga at ang sama ng tingin mo sa kanila. Sabi ng kanyang mama. May hinihintay ka ba? Lumingon siya saglit dito. My girlfriend, Mama. She's not calling or texting me. Wala pa sila ni Jasper. Hindi kaya may nangyaring masama? Umiling ang kanyang ina. Maingat si Jasper, ano ka ba? Kailan ba siya pumalpak? I think paranoid ka lang. You love this girl so much, huh? Yes, Mama. Ngayon lang ako sumaya ng ganito. Sagot niya. Kaya ayokong may mangyaring masama. Noong una silang magkita ni Chastity, ay napukaw agad nito ang kagustuhan niyang tumulong at makipagkilala. Sorpresa ngang maituturing na personal assistant din pala ito ni Alexis. Yun tuloy at nagsisisi siya na nakipagkilala pa siya sa modelong iyon kung pwede naman kay Chastity na diretsyo. Nakikipagparamdam lang si Benedict sa simula pero hindi nagtagal. Nag-igting din ang kagustuhan niya na mayakap si Chastity at pormal na tawagan ito bilang kanyang girlfriend. Benedict was becoming protective too. Ginawa niya ang lahat upang mailayo si Alexis kay Chastity. Ayaw man niyang ipakita ang kanyang bad side
Dahil sa takot na layuan siya ng kanyang girlfriend, ay di rin niya kayang hayaan na makitang inaalipusta ang kanyang irog nang wala siyang ginagawa. At ngayon, wala na sa syudad na tuwang Alexis na yon. Takot lang na bumalik dito. Walang sisira ng gabing to. Aniya sa isip, saka huminga ng malalim. Son, ito ay observation ko lang ha. I think itong si Georgina from your father's friend ang babagay sa'yo. As in perfect match. She has a master's degree. Tapos maganda rin ang lahi. I'm sure, kapag binigyan mo siya ng chance, mahuhumaling ka agad. Pumasok lang iyon sa isang tenga niya at lumabas sa kabila. Hindi niya pinansin ng ina kahit ilang pangalan pa ang sambitin nito. Maya-maya pa ay pumasok din sa wakas ang babaeng kanina pa niya hinihintay. Suot nito ay pulang tube dress at nakalugay ang buhok. Tila lumutang si Benedict para salubungin si Chastity. Hindi niya halos maramdaman ang pagtama ng kanyang mga paa sa sahig dahil sa sobrang saya. Hey love, ang ganda-ganda mo ngayong gabi. Bati niya rito. Halika, nandito si Mama. Hindi makaimik ang kanyang ina noong magkita sila sa wakas ni Chastity. Proud nang ngumiti si Benedict. Ma, this is my beloved. Magandang gabi po. Ako po si Chastity. Pagpapakilala ng babae. Humigpit ang hawak niya sa baywang nito. Ayaw pakawala ng pinakamakinang na bituin sa buong selebrasyon. Ikaw ang may-ari ng Chastity's Daily Vlog, di ba? Namilog ang mata ng kanyang mama. Yung marunong mag-yoga, nagtatahi at kumakanta? Ako nga po. Napayuko si Chastity dahil sa hiya pagbaling sa kanya. Pero inumang pa rin ito ang isang kahon para sa kanya. Binuksan niya agad ang regalo ng kanyang nobya at halos mapakagatlabi nang makita ang hile-hilerang panyo sa loob. May nakaburdang pangalan niya, pati na initials ni Chastity. Natunaw ang kanyang puso sa ganda ng pagkakagawa nito. Bumaling siya sa ina. Ma, look, gaya nung ginawa niyo para kay Papa dati. Matagal nang yumao ang kanyang papa, kung kaya mabilis na naging emosyonal ang mama niya. Agad na pinaglapit ni Benedict ang dalawa. Ma, mag-usap na muna kayo. Magbibigay ako ng speech sa stage para makapag-umpisa na rin ang lahat sa pagkain. Okay, sige lang. Bilisan mo na. Leave Chastity to me. Nakangiting sabi ng kanyang ina bago nito binalingan ng nobya niya. Dear, halika. Saan mo natutunan ang pagbuburda mo? Natutunan ko po online. Ilang linggo din na nagkasugat-sugat ang kamay ko. Pero worth it naman po. Ngayon, kapag gusto ko pong magpa-relax, nagtatahi po ako. Mahirap lang pala siya sa umpisa, ma'am. Same. And isa pa, nag-yoga rin ako. Ang totoo niyan, I watch almost all of your video. Hindi ko malang namalaya na bahay pala ng anak ko ang background ng vlogs mo. Akala ko talaga nagkataon lang. Don't call me ma'am na rin, iha. Mama na lang. Mabilis na tinakbo ni Benedict ang stage at pinasalamatan ng lahat ng dumalo. Ipinakilala niya rin saglit si Chastity bago opisyal na sinimula ng selebrasyon. Talaga bang nagustuhan mo yung gift ko? Nag-aalalang kinapitan ni Chastity ang manggastang suot niyang suit. Pumunta sila sa tagong parte ng buluwagan. Nakita ko yung binigay ng iba. May susi ng kotse. Yung isa naman, susi ng villa. Tama ba yun? Hindi na regalo yung tawag dun. Suhol yata yun eh. Napahalakhak siya. Hayaan mo, kapag birthday mo, mas mahal pa rin ang ibibigay ko sa'yo. Hindi makapagsalita si Chastity. Nang minsan kasi natanggihan ito ang kanyang regalo, ay tinutuon niya ang pagtatampo at hindi niya ito kinausap ng mga 2 oras. Okay na lang, Benedict. Hinalikan niya ang kamay nito. Napaamo mo agad si Mama ha. Kailan mo sasabihin sa akin na isa na palang sikat na influencer itong girlfriend ko? Anong sikat? Hindi ah. Di ko nga alam kung paano nahanap ni Mama ang channel ko. Hindi rin ako nagbabasa ng comments. Lumawak pa ang kanyang ngiti. Tama bang dinig ko? Mama na rin ang tawag mo sa kanya?
Pinandilatan siya ni Chastity. Mapilit si Mama. Kapag tinawag ko siyang tita, magtatampo yun. Kayong mag-ina, mahilig magtampo. Iisa nga talaga kayo. Kay Mama ka nagmana. You love me kaya hindi mo ko kayang tiisin. Yun ang totoo. Inilibot ni Benedict ang tingin sa paligid. Naging pilyo ang ngiti niya. Mag-book tayo ng kwarto sa taas. May regalo pa akong hindi nabubuksan. Sinundan ni Chastity ang kanyang tingin. Ha? Sinong nagbigay? Nasa na? Hinawakan ni Benedict ang suot nitong dress at sinundan pa ng paghagod ng kamay sa likod. Nasaan pa nga ba? Di itong suot mo. Ito ang second best gift ngayong gabi. Nangunguna yung panyong ibinigay mo. Nahihiyang yumuko si Chastity pero mahigpit ng hawak nito sa kanyang necktie. Nahihiya ka pa rin ba? Tanong niya. Pwede namang sa bahay na. Mariing umiling si Chastity. Nag-aapoy ang mga mata nito noong mag-angat ng tingin. Sige na, magbuka na ng kwarto sa taas. Napahalakhak siya. Oh, dear, wait. Tatakasan muna natin si... Sino, dear? Tanong ng kanyang mama na bigla na lamang lumitaw sa kanilang tabi. Hihiramin ko sana si Chastity. Ipakikilala ko sana siya sa mga uncle mo. Mga usisero kasi. Panay ang tanong sa akin. Napadaing si Benedict. Mama, birthday ko ngayon. Saka na. I will call for a family meeting. Mag-lunch tayong lahat. Akin ang bill. Please. Natatawang umiling ang ginang. Aha. So, ako palang balak mong pagtaguan ano? Pasensya na dahil matinik pang mga mata ko. O siya, sige na. Sasabihin ko na nakaalis na pala kayo at wala akong naabutan. Have fun. Hinalikan niya ito sa pisngi. The best mama in the universe. Alis na po kami, Mama. Kumaway ito sa kanila. Ipinagsiklop ni Benedict ang kamay nila ni Chastity at iginiya ito sa elevator ng hotel. Ito na yata ang best birthday ko, Chastity. Pahayag niya. Ngumiti ang kanyang nobya. May susunod na taon pa, Benedict. Anito. Noon, akala niya ay nasa kanya na ang lahat. Wala nang ibang bagay nang makakakuha ng kanyang interes, lalo pa tumatanda na siya. Ngayong nandito na si Chastity at nobya na niya ito, pakiramdam niya ay may kulang pa rin. Gusto niya na laging kasama ni Chastity. Kung papayag lang ito na matali sa kanyang bewang, ay gagawin niya. Alam ni Benedict na unti-unti ay nagiging gahama na siya pagdating sa kanyang nobya. Ayaw niya itong ibahagi sa iba, kahit sa kanyang mama. Natatanaw na niya ang hinaharap ngayon pa lang. Alam niyang balang araw ay luluhod siya sa harapan ni Chastity at mangangako na aalagaan ito at pasasayihin habang buhay. Bawat segundo ay papalapit ng papalapit ang tagpong iyon. Sa ngayon, hahayaan na muna niyang sila lamang dalawa sa kanilang munting mundo. Saka na magdadagdag ng miyembro sa pamilya kapag kaya na niya na may kahati sa atensyon ni Chastity. Tulala ka. Pansin ng babae noong nasa silid na sila. Namulsa si Benedict at nagtanong, Kumusta ang pagiging sekretary ko? Masaya naman. Nakuha pa nitong magbiro. Laging nanginginig ang binti at tuhod ko araw-araw, pero maganda naman ang trato sa akin ng boss. Ayos din ang sweldo. Inaalagaan ka ng boss mo mula sa loob. Goods yan. Minsan lang ang boss na gaya ko. Lumapit si Chastity upang takpan ang kanyang bibig. Mali talaga ako dati nung inakala kong gentleman ka. Marahan niyang kinagat ang palad ng babae, dahilan para bawiin ito ang kamay. Huli na para mag-back out. Panghabang buhay na ako nakadikit sa iyo. Sumulyap si Chastity sa kanyang mata at ibinulong. Ayos lang din sa akin. Kapag umalis ka, sasama ako. No break-up. No break-up. Masayang tumango si Benedict. Deal. Sinilyado nila ang panghabang buhay na kasunduan ng isang mapusok na halik. Makalipas ng 3 taon, ay ikinasal silang dalawa. Hindi sila agad nagkaroon ng anak dahil sa sobrang busy sa kanya-kanyang buhay.
Sumikat na rin kasi si Chastity sa pag-vlog. Hinayaan niya lang itong i-enjoy ang tagumpay nito. Makalipas pa ulit ang 2 taon, saka sila nagdesisyong mag-anak na. Isang healthy baby boy ang naging supling nila. Nais pa sana ni Benedict ng mas maraming anak, ngunit masyadong maselang magbuntis si Chastity. Ganoon pa man, ay naging masaya ang kanilang buhay, lalo na nang nadagdagan ng pamilya nila. Akala ng asawa niya ay siyang knight in shining armor nito. Ang hindi nito alam, ito ang nagligtas sa kanya sa habang buhay na lungkot at pag-iisa. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Salamat sa pakinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. Hanggang sa susunod.